Okay, so ready na ba? Handa na ba? Makita kung anong mga eksena sa araw na ito? Before tayo mag-proceed sa ating reading, mag-remove muna tayo ng mga negative energy. Hindi welcome ang mga negative energy sa aking space. Kayo ay aking tinataboy. Okay, ikaw din. Meron ka bang problema lately? Meron ka bang pinagdadaanan sa buhay? Oh, ito para sa iyo. Ayan. Para matanggal. Cleanse, cleanse, cleanse. Tanggalin natin yan at itaboy natin yung mga negative na energy na yan. Hindi sila welcome sa ating mga buhay-buhay. Okay? So, my dear Scorpio, are you ready? Are you ready na ba na makita kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa para sa araw na ito? Okay? So, mag-intro muna tayo. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 12, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Hello po, kumusta naman ang ating mga abangers dyan? Galaw-galaw, okay. So thank you so much po sa ating mga abangers, sa mga walang sabong naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear! Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito and makita mo... Teka lang. Makita mo or mahanap mo, teka lang, nasasamid ako ng sarili kong laway. Makita mo or mahanap mo, my dear, kung ano man ang hinahanap mo dito sa ating channel, okay? Or, hopefully, I can provide it for you, okay? So, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Let's go na tayo, my dear Scorpio. Once again, reading mo ito para sa araw ng June 12, 2026. Let me see what is going on. Anong meron sa araw na ito? What is going on? And I say, hey. Okay, party time. Celebration, renewal, community, self-worth, and intention. Okay? Ang ganda ng iyong oracle card, my dear. This is the time for you to celebrate something. Okay? Renewal. Hindi naman to as in like party, okay, na kinakailangan maghanda. Kahit may dear yung pakiramdam na parang nabunutan ka lang ng tinik, na parang makakapag-umpisa ka na ulit, or kahit yung pakiramdam may dear na nakikita mo na yung halaga mo bilang isang tao, 'di ba? Magandang ano yun, it is a sign of celebration, my dear. Dapat ipagdiwang, dapat nating ma-recognize or ma-acknowledge, my dear, itong mga ganitong energy. So, marami nangyayari dito sa party time, but let us just focus sa iisang energy. It's more on releasing this positive energy, my dear, para sa araw na ito. Kahit saan man yun, it's either meron ka accomplishment, it's either makakapag-umpisa ka ng bagong journey, or naibangon mo, my dear, ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi maganda, or it's either yung self-worth mo, my dear, okay? Finally, para nagising ka na sa katotohanan na, okay, ginto pala ako, hindi pala ako tanso, yung mga ganon, di ba? Malaki pala ang value mo bilang isang tao, di ba? You are worth it na klase ng tao, but siguro for the longest period of time, meron mga tao, my dear, na hindi nila pinapahalagahan ang ikaw mismo, di ba? Okay, my dear, ha? I would like to make a disclaimer, okay? We are not trying to predict the future. We're asking guidance, my dear, para, di ba, we can have this stable na energy sa hinaharap, okay?
Lalagay na ako ng disclaimer, okay? Kasi para mawala na yung pressure, 'di ba? Alam mo, lately I will be sharing this to you, my dear Scorpio. Lately I've been ilang taon na ba ako dito sa industry? 6 years na ako dito sa industry as a YouTube tarot card reader, YouTube tarot card reader. And isa sa pagkakamali ko is I let other people decide kung ano yung gagawin ko. Ay dapat connected ka sa future kasi tarot card reader ka. And then, ewan ko ba ano din nangyari sa akin, my dear, because I don't make any research. Hindi ako gumawa ng kahit anong research, hindi ako nag-background. Kumbaga parang naging confident lang talaga ako kasi meron sa usapin ng spiritual yung tinatawag na parang you are being awakened or parang self-taught or something like that, okay? So, hindi na ako nag-research, hindi na ako naghagilap pa naman kung ano-ano until meron akong nakilala. Okay. And then, sinabi sa akin na okay. Kaya nag-disclaimer na ako, my dear. Itong channel na to is not all about predicting future. We are asking guidance, my dear. Nangihingi tayo ng gabay para maisaayos natin ang ating hinaharap. Kaya doon sa mga interesado po magpa-private reading, my dear, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let us proceed with your reading. Sorry po sa pa-commercial. Sorry po sa commercial. Kailangan di ba? Para alam ninyo, di ba? Ay, hindi pala siya nagpipredict ng future. So, hanap ako magpipredict ng future. Ay, tarot card reader lang pala siya. So, yung ganon. Hindi yung mag-message ka sa akin, tapos expected mo ipipredict ko yung future. Ay, naku, magkakagulo tayo niyan. Okay, let's go na tayo, my dear Scorpio. Let me see. What is going on? Okay, we have here, the Nine of Cups, wish fulfillment, my dear, okay? Wish fulfillment, maganda ito. To the point na meron ka ditong party time, okay? Ibig sabihin, meron ka talagang pasabog ngayong araw na ito, no? Meron kang achievement ngayong araw na to, katuparan ng iyong manifestation, ng iyong mga hinihiling, my dear. Kasama nga sa likod is the energy of the Three of Cups, okay? Actually, ang di ba napag-usapan natin kanina tungkol sa self-worth, di ba? Tingnan mo to, my dear. 'Di ba? Yung itsura ni Five of Cups diyan, 'di ba? Hindi niya nakikita yung kanyang self-worth. Nakatingin lang talaga siya dito. Baka kasi siguro, ang isip ko dito, baka masyado siyang inano ng mga tao, yung para bang ay hindi ka enough, ay hindi ka maganda, ay hindi ka matalino, ay hindi ka ganito, ay wala kang bahay, ay wala kang pera, yung mga ganon. Kaya akala niya maraming kulang sa kanya, no? Or maraming kulang sa'yo, no? Kasi card mo to. Pero ngayon kasi, my dear, di ba nabanggit ko na kanina, yung self-worth. Yung self-worth mo bilang isang tao, my dear. So, hindi lang to more on the achievement, pera, di ba? Yung self-worth mo talaga, my dear, bilang isang tao na parang, ay, okay, hindi ko deserve yung ganitong klase ng kaibigan. Hindi ko deserve yung ganitong klase ng relationship. Hindi ko deserve yung ganitong klase ng treatment. So, there's a tendency, my dear, na baka you will be putting boundaries, my dear. Okay? You will be putting boundaries sa araw na ito na, oy, hindi mo na ako pwede ganyanin. Hindi na pwede ganito ganyan kasi 'di ba hindi ko deserve blah 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 so on 'di ba? So maganda siya yung energy niyo, idea is more on kung noon nakapokus ka talaga sa mga negative, ngayon June 12, of course, araw-araw nagbabago ang energy. June 12, 2026, nakikita mo na, my dear, na okay, hindi naman pala lahat ng cups natapon. Meron pa akong 2 cups dun sa likod. No, yun no. Meron pa akong 2 cups dun sa likod. So, very, very nice. Ang ganda ng energy, my dear Scorpio. Let me see, my dear. Next card. Pero yung combination ng party time at saka 9 of cups, malaking blessing to, my dear. Okay? Malaking, possible, may ngayong araw na to, may malaking blessing na darating sa'yo. Okay, let me see. We have here the energy of the Knight of Wands. Okay. So far yung energy pa rin. Nandun pa rin ako. Parang
yung energy mo, my dear, na nilalagay mo sa maling lugar, okay? Siguro trying to please people, ano daw? Trying to please people, di ba? Na, sabi ko nga kanina, yung nangyayari kay Five of Cups, baka kagagawan niya ng mga tao sa paligid na parang pinipressure ka, ay, wala ka pang ganito, ay, wala ka pang ganyan, yung mga ganon. Sa combination ng dalawang card na to, my dear, nakukuha ko na parang nare-realize mo na, ay, teka, yung energy ko nasasayang dito. Yan, nasasayang mag-please ng mga tao, kung ano man. O, di ba? Sa Seven of Wands, you're putting boundaries, my dear. Napag-uusapan pa lang natin kanina. Para sinasabi mo, sige, mangialam pa kayo dyan. Mangialam pa kayo, mga pakialamera kayo. Para may kalalagyan kayo, 'di ba? Kasi alam mo, my dear, late na natin talaga nare-realize 'yan. Normally, nare-realize natin, my dear, na tayo ay nakokontrol ng mga tao sa paligid natin pag yung buhay natin is hindi na talaga, alam mo yung parang nagkakanda-gulo-gulo na. Yung gano'n, yung parang, teka nga, bakit ba nga nagkakanda-gulo-gulo yung buhay ko? Parang gano'n. Tapos marirealize mo na, ay, kaya naman pala. Kasi I'm trying to please other people. 'Di ba? Kasi minsan kasi, akala natin, yung totoong meaning ng success talaga is more on, mapasaya yung ibang tao, yung may pakita sa ibang tao na you are already successful, na malayo na yung narating mo, na dapat tuwing meron kang achievement, dapat lagi nilang alam, dapat lagi silang bahagi, yung mga ganon. Pero the reality, my dear, is, yung iba dyan, ha, be careful talaga. Kasi yung iba dyan, my dear, hindi palakpak ang ibinibigay sa'yo. Yung iba dyan is crab mentality, no? Sabihin mo, ay, nakabili ako ng kotse. Kunyari, pumapalakpak. Pero deep inside, ay, naku, alam mo, nakabili nga si kumaring ganito, ganyan, ang ganda ka mo. Ferrari ang binili niya. Kahit naman na, alam naman niyang maganda na. So, ikaw mag-iisip ka naman ngayon na, ay, hindi pa pala maganda tong kotse na nabili ko. Hindi pa pala to enough. Ah, sige. So, ang gagawin ko, gagamitin ko lang muna to ng ilang buwan, tapos isa-swap ko siya ulit sa mas maganda pa na ano. Kahit na fully paid naman na sana ito, ang gagawin mo, mangungutang ka. And then eventually, kagaya na sinasabi ko sa iyo, my dear, itong mga tao nito, itong mga tao nito, they will try to destroy you. Palihim ka nilang sisirain. Hindi obvious. Saka mo lang na malalaman, my dear, na sinisira ka na pala pag nandoon na. Ayan na, nagkakandag-gulo-gulo na, nag-iisip ka na, bakit ganito? Masipag naman ako. Pero bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Ganyan, okay? So, balik tayo, my dear, sa reading natin. Napachismis na naman tayo. Yung energy, my dear, is more on, hindi ka na nakapokus dun sa mga negative. Very good. Very good. Hindi ka na nakapokus sa mga negative, my dear. And of course, you're putting your energy sa tamang lugar kung saan magbe-benefits talaga sa sarili mo. I think this is the time, my dear, na humihinto ka na rin mag-please sa ibang tao kasi sa tingin mo naman parang wala naman nangyayari. Yes, pumapalakpak sila, pero eventually baka may mga kanya-kanya lang din talagang mga agenda, ganon. Okay, let me see, my dear. Congratulations, my dear Scorpio. Congratulations. We have here the energy of the Nine of Sword. Okay, mabigat tong nakuha ko kagad sa energy ng Nine of Sword, my dear. Okay. Ito yung typical, my dear, na mukha kang successful sa labas, pero sa loob, ang dami nangyayari sa'yo. Okay, and this is the day, my dear, na ina-address mo. Bakit nga ba? May bahay naman ako, may kotse naman ako, may trabaho naman ako. 'Di ba? Bakit malungkot pa rin ako? 'Di ba? Bakit ganun? Okay? Bakit? Okay? And ngayon mo nare-realize, my dear, kung bakit malungkot ka pa rin sa kabila lahat ng mga nangyayari sa'yo, sa kabila na lahat ng mga transformation na meron ka, malungkot ka pa rin is because maybe you are surrounded with idiot. Let me see, my dear. Let me see. Scorpio. Distracted talaga ako dyan sa kandila ko na yan, no? We have here the energy of the star, okay? You're balancing the energy of success and pagiging stuck. My dear, malaking factor talaga, malaking factor yung mga tao na yan na nasa likod nitong card na to, no?
distracted ako doon kasi sabi ko mamamatay siya. Okay. So alam mo malaking bagay my dear kung sino yung mga taong nakakasalamuha mo or sinasama mo my dear sa mga celebration, okay? So ngayong araw na to, marirealize mo yan na meron mga tao na hinihila ka, pababa, palihim, ayan, Four of Pentacles na may stuck ka sa isang sitwasyon kahit na meron ka naman trabaho, maganda naman ang sahuran. Bakit ganon? 'Di ba? Sad pa rin, malungkot pa rin, mabigat pa rin yung presensya, my dear. So, siguro sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na mga buwan, if you will try to, if kung kaya mo lang naman ma-maintain, kasi everyday nag-iiba-iba eh, 'di ba? Nag-iiba-iba yung energy, my dear, okay? So, kung kaya mo lang naman siyang ma-maintain, sa susunod na mga araw, I think you will be more on mga small celebration na lang, pili-piling tao na lang ang pagsasabihan, or else baka pag meron kang achievement baka sa'yo na lang muna, 'di ba? Hindi mo na lang muna i-share, okay? So, maganda to my dear kasi nagiging aware ka na minsan sa buhay natin, hindi minsan madalas, kadalasan my dear, hindi lahat ng mga taong nakangiti sa paligid natin ay talagang masaya talaga para sa atin. Okay, that's the reality of it, okay? So, let me see. For some of you, is magiging very active kayo ngayong araw na ito na masolusyonan ang mga problema, okay? Nandoon may dear yung energy na, okay, susolusyonan ko to. We have here the energy of the King of Swords, putting boundaries, okay? And si King of Swords din, my dear, is energy of knowledge, katalinuhan. So, posibleng ngayong araw na to is parang nagigising ka na sa katotohanan, my dear, na meron kang mga dapat lagyan talaga ng limitation, lagyan ng boundaries, okay? And possible din, my dear, na sabay ito. Meron ka marireceive na blessing and parang maiisip mo ngayon na, teka lang, parang hindi ko dapat i-announce tong blessing na ito. Yung parang ganon, my dear. You're creating a big change, my dear, sa buhay mo, and I'm so happy for you because ito talaga, my dear, yung tamang gawin, lalo na kung papunta ka sa success, okay? Yung papunta ka dun sa destination mo, okay? Bottom deck of the card is the energy of the Ace of Pentacles. Meron talagang blessing, my dear, na mangyayari sa iyo sa araw na to. Is either material na blessing, my dear, or knowledge. Kahit, my dear, ang regalo ng katalinuhan or karunungan ay consider as blessing. Actually, mas maganda pa nga yan kaysa sa material. Kasi kung katalinuhan ang ibibigay sa'yo, clarity, awareness, mas marami ka pang blessing, my dear, na kaya mong ma-achieve in the near future. Bakit? Kasi clear ang iyong mind. Hindi ka kayang i-deceive, hindi ka kayang lokohin. So, it's either material sa energy ng Ace of Pentacles over here, or posible naman, my dear, na energy ng knowledge because meron ka ditong energy ng Ace of Sword, King of Sword kasama ang Seven of Wands, okay? This is more on creating changes, my dear, sa buhay mo na sa tingin mo or nararamdaman mo hindi na dapat ipagpatuloy o hindi na dapat i-adapt sa buhay mo, okay? So, my dear Scorpio, yan ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 12. Ano ba? June 12, 2026. Ayan. So, kagaya po na sinabi ko kanina, my dear, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.